Ang lala ng reaksyon ni Raisa May Dizon at Mr. Bimby Aquino no dito po sa mga balitang naglabasan ngayon dahil may mga chika na tila baga parang tinaob netong si Raisa at si Bimby or Tambalang maybe ang ilang mga bagong Gen Z love team sa Pilipinas. So dahil dito aalamin natin kung ano yung mga factors kung bakit sila po ay mas umarangkada ng at talagang mas mabilis yung kanilang pagsikat kesa po dun sa mga lab teams na meron ngayon, no? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, isa sa pinakamalaking tanong ngayon sa mga Gen Z love team, kung bakit mas nauna pa na talagang mas naunang sumikat si Raisa May Dizon, ang tambalan ni Raisa at Bimby Aquino, kaysa sa mga bagong Gen Z love team sa Pilipinas. Kasi kung sisuriin natin, hindi natin kailangan ng pilit na script o gawa-gawang rom-coms troops kapag ang chemistry ay nagmula sa tunay na pinagsamahan at kasaysayan, ang publiko mismo ang mag-aangat sa inyo. So yun ang nakikita natin sa kanilang dalawa. Isang pampelikula at pang telebisyon na pagsusuri sa bagong tambalang maybe sa Itbulaga at sa kasalukuyang tanawin sa industriya ng Philippine entertainment na tila nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamantayan ng paglikha ng isang love team. Habang ang mga malalaking networks at talent agencies ay nagbubuhos ng milyong-milyong piso upang magbuo, mag-train at mag-promote ng mga bagong Gen Z love team gamit ang modernong marketing at social media hype, isang hindi inaasahang tambalan ang nagpayanig sa buong bansa, ang tambalang maybe ni Raisa May Dizon at Bimby Aquino. Nang muling magtagpo si Raisa May at Bimby sa Itbulaga noong June 2026 para sa kaarawan ng actress host, agad na nag-viral ang kanilang mga eksena. Mula sa pagreregalo ni Bimby ng kwintas hanggang sa pampublikong biro ni Kris Aquino na tinawag pa si Raisa bilang kanyang future daughter-in-law, ay naging mabilis ang pag-angat ng dalawa. At ayon sa mga kritiko at showbiz analyst, tinaob ng maybe ang tandem ng maraming modernong Gen Z love team ngayon. Ngunit ano nga ba ang nakikita ng madla kina Raisa at Bimby? Bakit mas mabilis at mas natural ang kanilang pag-angat kumpara sa ibang artista na kanilang organ ng henerasyon, ano? Kasi kung susuriin po natin at kung titignan natin, ang maybe kasi is organic at unscripted chemistry. Ang Aldab effect sa bagong henerasyon, ang pangunahing dahilan kung bakit mabilis na pumatok ang tambalang maybe ay ang tinatawag na authenticity or pagiging totoo. Ang karamihan sa mga Gen Z love team ngayon ay dumaan sa matinding workshop, nakaplano ang bawat galaw sa social media, talatang idinidirect sila ng mga publicists upang magmukhang sweet. Yun yung tinatawag na traditional Gen Z love team. And syempre, meron din tinatawag na screen test, scripted moments, manufactured hype, or maybe tandem, shared history at natural banter and organic viral phenomenon. Sa kaso ni Raisa May at Bimby, walang pilit, no? Acting ang kailangan, mga palitan ng hirit sa Itbulaga tulad ng mga asaran sa height, mga nakakakilig na kantahan ng Maybe This Time at mga hiritan sa Bulagaan University ay pawang mga spontaneous at unscripted. Yan po ay isa sa mga sinabi ni Direk Ice, no, during the interview sa Manila Bulletin, na lahat na nakikita natin kay Bimby at saka kay Miss Raisa May, lahat po yun is hindi po yun scripted, lahat po yun is sa kanila mismo nang gagaling. No, pagkakahawig sa Aldab phenomenon, ipinahambing ng maraming fans at entertainment columnists ang maybe sa naging pagsabog ng Aldab or Alden Richards at Maine Mendoza noong 2015. Tulad ng Aldab, ang chemistry ni Raisa May ay aksidenteng na-discover ng mga manonood ng live TV at hindi tinulak ng isang boardroom decision. So, syempre, meron din silang tinatawag na shared history na publiko. Hindi tulad ng mga bagong pasok na Gen Z actors na kailangan pang magpakilala ng publiko. Sina Raisa May Dizon at Bimby ay lumaki sa harap ng mga kamera ng kanilang Pilipino. Saksi ang bansa sa kanilang paglaki. Nakita ng publiko ang kanilang kabataan mula sa pagiging paboritong child star noong 2013 hanggang sa maging ganap na dalaga at binata ngayon, ang growth factor. Ang mas madaling makipag-connect ang mga manonood sa mga artistang may malalim na pundasyon sa kanilang alaala.
Ang muling pagtatagpo ng dalawa ay pagkakaroon na maraming taon ay nagdulot ng tinatawag na nostalgic kilig na hindi kayang tapatan ng alinmang bagong tambalan. Yung kanilang tinatawag na real life camaraderie. Hindi sila pilit na pinagpares bilang romantic partner agad. Sa halip, ipinakita nilang isang matibay na pundasyon ng tunay na pagkakaibigan at respeto. So, ano nga bang naging papel ng Itbulaga dito po sa tambalang ito? Ang pamumuno at direksyon sa TV, ang papel ng Itbulaga hindi rin maitatanggi ang malaking kontribusyon ng production ng Itbulaga at ng direksyon ng programa. Sa halip na limitahan ang dalawa sa mga lumang format, pinahintulutan nila na maglaro ang mga segment tulad ng The Age is Right at Bulagaan. Paggamit sa social media trends, agad na naisakay ng programa ang mga viral TikTok clips ni Raisa at Bimbi na nagdulot ng milyong-milyong views mula sa mga nakababatang audience. Intergenerational appeal, nakuha ng maybe ang puso ng Gen Z at Alpha sa social media habang hawak pa rin ang suporta ng mga Gen X at Baby Boomer viewers na nakasubaybay sa kanila mula noong bata pa sila. So sa ating pagsusuri, bakit pa nahirapan ng ibang Gen Z love team? Sa gitna ng tagumpay ng maybe, nakikita rin ang mga kritiko ang dahilan kung bakit tila tinaob nila ang ibang bagong love team ngayon. Kasi mga sanhi ng pagkasawa ng publiko sa karaniwang Gen Z love team kasi parang oversaturation at overcurated social media posts. Pinipilit lang nila maging sweet sa mga interview kahit walang totoong alindog o chemistry. Kulang sa lalim at kasaysayan ang pagsasama ng magabagong tambalan. Sa kabaliktaran, ang maybe ay nagatid ng sariwa, hindi pilit at nakakaaliw na hangin sa pambansang telebisyon. Ang simpleng mga pahayag ni Bimbi, if we don't end up together, kailangan ako ang ninong sa kasal niya. At ang mga reaksyon ni Raisa ay nagpapakita ng kapanatagan at katuwaan na bihirang makita sa industriya. So ang mabilis sa pag-angat ng tambalang Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap ay isang patunay na sa larangan ng entertainment sa Pilipinas, ang katotohanan at natural na alindog pa rin ang nagtatagumpay. Hindi kailangan ng malaking budget o pilit na gawa-gawang kwento sa pamamagitan ng kanilang natural chemistry, magandang pinagsamaan at suporta ng pamilya at publiko na patunayan ng maybe na kaya nilang maghari sa puso ng mga manonood at maging pinakamaingay na tambalan ng henerasyong ito. Kaya naman hindi na may kakaila na may mga awards na paparating para kay Bimbi Aquino at Raisa May Dizon na talaga namang magpapagulat sa lahat. Kasi ang dami pong mga naglitawang mga love teams ngayon, pero yung kasikatan na meron si Raisa at Bimbi ay hindi nila matatawaran, hindi po nila mapapantayan dahil syempre 13 years in the making, 'di ba? Parang ang haba ng pagkakataon at panahon ng kanilang pag-aantay bago sila ulit mag-reunite. Ito mismo yung naging dahilan kung bakit sobrang yung pagmamahal ng mga tao ay nakuha agad ni Raisa at Bimbi dahil napakatagal ng paghihintay, dahil sa napakatatag na friendship. Inaamin naman po 'di ba ni Papa Jack na kahit na hindi sila nagkikita ni Raisa at ni Bim, hindi napuputol yung kanilang ugnayan, 'di ba? So pinatutunayan lang nito na totoo talaga yung sinasabi noon ng lola ni Dora, 'di ba? Doon po sa Aldab phenomenon na meron talagang tinatawag na tamang panahon and the right moment is nangyayari at nagaganap na ngayon para kay Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap. Kaya naman, we are looking forward for more projects and more kulitan at kilig moments para po sa tambalang ito. Kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito at opinion patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.